Ika-15 kabanata. At may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mangagtuli ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo mga liligtas. At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at pakikipagtuligsaan sa kanila, ay ipinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiahon sa Jerusalem, sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito. Sila nga palibhasa'y inihatid ng iglesia sa kanilang paglalakbay, ay tinahak ang Phoenicia at Samaria, na isinaysay ang pagbabalik loob ng mga hintil, at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. At nang sila'y magsidating sa Jerusalem, ay tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol, at ng mga matanda, at isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Datapwat nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga Fariseyong nagsisampalataya, na nangagsasabi, kinakailangang sila'y tuliin, at sa kanila'y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. At nangagkatipon ang mga apostol at ang mga matanda upang pag-usapan ang bagay na ito. At pagkatapos ng maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro, at sinabi sa kanila, mga kapatid, nalalaman ninyo na nang unang panahong nakaraan, ay humirang ang Diyos sa inyo, upang sa pamamagitan ng aking bibig, ay mapakinggan ng mga hintil ang salita ng Ebanghelyo, at sila'y magsisampalataya. At ang Diyos, na nakatataho ng puso, ay nagpatotoo sa kanila, na sa kanila'y ibinigay ang Espiritu Santo, na gaya naman ng kanyang ginawa sa atin. At tayo'y hindi niya itinangi sa kanila, na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Ngayon nga bakit ninyo tinutokso ang Diyos, na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad, na kahit ang ating mga magulang, ni tayo man ay hindi maaaring makadala? Datapwat naniniwala tayo na tayo'y mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus, na gaya rin naman nila, at nagsitahimik ang buong karamihan. At kanilang pinakinggan si Bernabe at si Pablo, na nagsisipagsaysay ng mga tanda at ng mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. At nang matapos na silang magsitahimik, ay sumagot si Santiago na sinasabi, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw na una ng Diyos ang mga hintil, upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. At dito'y nasasang-ayon ang mga salita ng mga propeta, gaya ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David, na nabagsak, at muli kong itatayo ang nangasira sa kanya, at ito'y aking itatayo, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon, at ng lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon, na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula ng una. Dahil dito'y ang hatol ko, ay huwag nating gambalain, yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila, na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa, sa Diyos-Diyosan, at sa pakikiapid, at sa binigti, at sa dugo. Sapagkat si Moises mula ng unang panahon, ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya. Palibhasa'y binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat. Nang magkagayoy minagaling ng mga apostol at ng matatanda, pati ng buong iglesia, na magsihirang ng mga tao sa kanilang magkakasama, at suguin sa Antioquia na kasama ni Pablo at ni Bernabe. Si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas na mga nangungulo sa mga kapatid, at nagsisulat sila sa pamamagitan nila, ang mga apostol at ang mga matanda, mga kapatid, sa mga kapatid na nangasa mga hintil sa Antioquia at Syria at Cilicia ay bumabati, sapagkat aming nabalitaan na ang ilang nagsialis sa amin ay nangangbagabag sa inyo ng mga salita, na isininsay ang iyong mga kaluluwa, na sa kanila'y hindi kami nangagutos ng anuman, ay minagaling namin nang mapagkaisahan na magsihirang ng mga lalaki at suguin sila sa inyo, na kasama ng aming mga minamahal na si Bernabe at si Pablo, na mga lalaking nangagsapanganib ng kanilang mga buhay, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinugo namin si Judas at si Silas, na mangagsasaysay din naman sila sa inyo ng gayon ding mga bagay sa salita ng bibig, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin
na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, at sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Kaya nga, nang sila'y mapayaon na, ay nagsilusong sa Antioquia, at nang matipon na nila ang karamihan, ay kanilang ibinigay ang sulat. At nang ito'y kanilang mabasa na, ay nangagalak dahil sa pagkaaliw. Si Judas at si Silas, palibhasay mga propeta rin naman, ay inaralan ang mga kapatid ng maraming mga salita, at sila'y pinapagtibay. At nang sila'y makapanggugol na ng ilang panahon doon, ay payapang pinapagbalik sila ng mga kapatid sa mga nagsipagsugo sa kanila. Datapwat minagaling ni Silas ang matira roon. Datapwat nangatira si Pablo at si Bernabe sa Antioquia, na itinuturo at ipinangangaral ang salita ng Panginoon, nakasama naman ng ibang marami. At nang makaraan ang ilang araw, ay sinabi ni Pablo kay Bernabe, pagbalikan natin ngayon at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangangaralan natin ng salita ng Panginoon, at tingnan natin kung ano ang lagay nila. At inibig ni Bernabe na kanilang isama naman si Juan, na tinatawag na Marcos. Datapwat hindi minagaling ni Pablo na isama nila ang humiwalay sa kanila mula sa Pamfilia, at hindi sumama sa kanila sa gawain. At nagkaroon ng pagtatalo, anupat sila'y naghiwalay, at isinama ni Bernabe si Marcos, at lumayag sa Chipre. Datapwat hinirang ni Pablo si Silas at yumaon, na sila'y ipinagtagubilin ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. At kanyang tinahak ang Syria at Cilicia, na pinagtitibay ang mga iglesia.